Sa videong ito ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng PSA Death Certificate online. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Alam mo ba na pwede ka nang kumuha ng PSA Death Certificate online? Handog ito ng Philippine Statistics Authority, ang PSA Service, para makakuha ng civil registry documents mula lang sa inyong mga bahay o kung saan pa mang lugar sa mundo. Sa tatlong simpleng steps na ito, mabilis na at madali ang pagkuha ng PSA Death Certificate online. So una, mag-fill out lang ng application form. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano mag-fill out niyan. Then pangalawa, magbayad sa mga accredited payment channels and i-discuss din natin kung saan ka pwedeng makapagbayad niyan. At ikatlo, maghintay na i-deliver ito sa address na ibinigay ninyo. Yes po, tama ang narinig ninyo. I-deliver na ito sa mismong bahay ninyo. Kaya hindi na natin papatagalin pa, punta na tayo sa unang step, yung pag-fill out ng application form. So para makuha yung form guys at maka-fill out tayo, punta lang tayo dito sa ating mga search engine na ginagamit kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang PSA Service. At dito hanapin at i-click lang natin itong PSA Service. Itong may www.psaservice.com.ph. At pagkatapos may makikita tayong ganito, who are the authorized to get the civil registry documents. So basahin nyo na lang pong maigi yan at kung tapos na, i-click nyo na lang po dito sa baba yung got it. And then mapupunta na po tayo dito. If ever may makita kayong ganito guys, i-click nyo na lang po yung I accept cookies, itong may square. At pagkatapos may makikita na kayong ganito. So dito guys, pwede kayong pumili kung ano yung kukunin ninyo, kung birth certificate ba, marriage certificate, death certificate, or Sinomar. Pero ang gagawin natin ngayon ay ang pagkuha ng death certificate. Kaya ito yung i-click natin. At pagkatapos may makikita tayong ganito. So i-click lang natin tong box katabi ng I agree to the terms and condition para ma-checkan. At kung okay na, i-click din natin tong box katabi ng I agree to the data privacy notice para ma-checkan. At kung okay na, i-click natin ang next. At pagkatapos may makikita tayong dalawang tanong dito. So yung una, kung may correction ba daw yung death certificate na kukunin ninyo. Kung meron, i-click nyo yung yes. Kung wala, i-click nyo yung no. Tapos dito sa pangalawa, kung nakakuha na ba daw kayo ng copy dati ng death certificate, kung nakakuha na, i-click nyo yung yes, pero pag wala, i-click nyo yung no. So depende na po yan kung ano yung ilalagay ninyong sagot dyan. So kung okay na, i-click nyo na ang next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa request details. So nakalagay niya dyan, death certificate, tapos yung number of copies, kayo nang bahalang maglagay kung ilang copies yung kukunin ninyo. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung last name, first name, at middle name ng kukunan ninyo ng death certificate. Make sure hindi po magkakabaliktad yung pagkakalagay ninyo ng pangalan. At pagkatapos kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng place of death, kung saan siya namatay, kung saang lugar. So ilagay nyo po yung province, city and municipality, tapos dito sa baba ilagay nyo po kung anong petsa siya namatay. At dito sa baba ilagay nyo po yung kasarian ng kukunan niyo ng death certificate. Pagkatapos dito, i-click nyo po tong select relationship to the document owner. So dito kayo nang bahalang pumili kung ano yung relationship ninyo sa kukunan ninyo ng death certificate. For example, mother kayo nung namatay, or kayo yung papa, or kayo yung anak nung namatay, kukunan ninyo ng death certificate, pwede po i-click nyo na lang kung ano ang relationship ninyo. Kung wala dyan sa pagpipilian, pwede nyo pong i-click ang others. At dahil papa ko yung kukunan ko ng death certificate, nakalagay dyan, son. So proceed na tayo dito sa baba, yung embassy or government agency details. So kung sa ibang bansa nyo ipapadala, i-click nyo tong yes. Pero kung dito lang sa Pilipinas, i-click nyo ang no. At dito naman tayo sa baba sa pag-select ng purpose of request. So i-click lang natin to. So dito kayo nang bahala kung ano yung purpose ng pag-request ninyo. Pwedeng claim benefits or loans, others, basta kayo nang bahala kung ano yung purpose ng pagkuha ninyo ng death certificate. At kung okay na at na-fill upan nyo na lahat, i-click nyo na po ang next.
At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng requester's details. So kung sino yung nag-request guys, ang pangalan niya yung ilalagay dito. So ilagay nyo po yung last name, first name at middle initial dito. Pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung email address ninyo at dito maglagay din kayo ng mobile number ninyo. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa pagpili ng delivery or pick up. So kung gusto niyo ipa-deliver guys, i-click nyo tong delivery. So kung pick up naman, pwede sa mga LBC branches na pinakamalapit sa inyong lugar. So kagaya sa atin, delivery yung napili natin, kaya dito maglalagay tayo ng province, city, municipality at barangay. At dito sa line address guys, ilagay nyo po yung buong address ninyo. For example, may mga landmark dyan na madaling makita ng magdi-deliver. Mas maganda pong ilagay ninyo para madali pong ma-deliver sa inyo yung documents. Then dito sa baba, maglagay din kayo ng zip code or postal code. At kung okay na at nakalagay na kayo, i-click nyo na po ang next. Pagkatapos mapupunta tayo dito sa pag-review. So makikita nyo yung requester's name, address, tapos yung telephone number and email address dito. So scroll down nyo na lang po lahat yan, basahin nyo po lahat. Pagkatapos, pag nakita nyo na itong confirm, i-click nyo na lang po. At mapupunta na po tayo sa step 3, yung summary. So i-review nyo po lahat ng mga details na nandito kung tama ba, at nandito na rin po pala yung amount na mababayaran ninyo, 330 pesos po. So i-review nyo pong maigi, scroll down ninyo at kung okay naman lahat at agree kayo sa lahat ng mga nandyan, i-click nyo na po ang next. Pagkatapos may makikita kayong quick survey. So checkan nyo na lang po kung saan ninyo nalaman ang survey list na website. At kung okay na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos mapupunta kayo dito sa acknowledgement. So dito makikita nyo na po yung reference number. So ito po yung reference number ninyo, ito po yung gagamitin ninyo once magbabayad na kayo. So i-click at i-copy nyo na lang po itong reference number ninyo. By the way guys, kung ayaw nyo pang magbayad o the next day pa kayo gusto magbayad, pwede nyo pong isave muna tong reference number ninyo, screenshot nyo yan, at the next day pwede nyo yung bayaran. Pero kung gusto na ninyo kaagad na magbayad, so scroll down nyo na lang po yan at may makikita po kayong proceed to payment. So i-click lang po natin yan. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa payment. So scroll lang natin yan pa kanan. So may makikita tayo dito sa baba na Pay Now. So i-click lang natin itong Pay Now. At pagkatapos may makikita kayong pangalan ninyo dyan, yung amount 330. Tapos kung gusto niyo i-proceed, i-click nyo po ang proceed. So dito pwede po kayo magbayad gamit ang yung debit or credit card. Pagkatapos pwede din yung mga e-wallets or digital wallets kagaya ng ShopeePay, QRPH, GCash at GrabPay. So kayo nang bahala kung ano yung gagamitin ninyo sa pagbabayad. Pero sa akin wala pa lang laman yung GCash ko ngayon kaya hindi muna ako magbabayad, the next day na lang. Basta itago nyo po yung reference number na nakuha ninyo, yung pinakopy ko sa inyo kanina, kasi pwede nyo pa yung bayaran kung wala pa kayong pera ngayon up to 60 days. Kasi 60 days mag-expire na po yung reference number na yon. Pagkatapos yung fill upan lahat at nakapagbayad na po kayo, mag-antay na lang po kayo ng delivery ng dokumento sa loob ng 4 hanggang 6 na araw kung nasa Metro Manila kayo. At 6 na araw hanggang 8 araw kung nasa labas kayo ng Metro Manila. So wala na kayong ibang gagawin pagkatapos ninyong magbayad kundi mag-antay na lang na dumating sa inyo yung nirequest ninyo.